Ako po, punta dito, ay pinisita ko sa Barangay ng dalawang beses. Kaya, pinapapakita ng pagbati at pagkumusta sa ito na aming pupuntikon si Barangay Pilar. Kurilan ng Panginoon. Of course, pwede na makita ko. Alam na sa aming sa kumpleto sa ako, ako para sa isang ako. Apat na impake. Kaya ako ba nagmamalali, kailangan ko sa pagdarasal at cellphone. May kinatawag ng video, i-training, regular. Minsan nagbubuka ko ng cellphone, ngayon mga sa aking pamilya kaya sa galing sa ako. Sa prayer book. Sabi-sabi, sabi-sabi, okay, why? It is not the video. It's here in the message. Kaya lang sa hindi pa pakikinig. Kaya just hello, okay na? Okay na. Hello. Okay? Sabi nila sa tabi. Kasi, yung prayer book is consecrated to prayer. Cellphone is not consecrated to prayer. Kaya use your prayer book kapag na kung wala mo. Kaya simula na pagkikundara sa sabi mga pari, lagi ko hinahanap ang aming prayer book. Pero ang Bible, malaking bagay. Malaking bagay. Alam mo ito, karanasan na, ang lugar na malapit sa akin simbahan. Once in a while, or 3 times a week, naglalakad ako sa lugar. Siyempre, jogging, maupo ka sa tabi, pero makikita ka mga saksi mo at organ. Pwede ng Bible. Pagkakapo ka na nakita na niya, pagkakaliwanag ng salita ng Diyos. Kaya ako sa mga sa nila bibigyan. Ako na naiibigin kung wala naman kasi sinasabi. At pag sumabay ka sa bus, sa kung wala kalooban ng paklanan, may sasakay nila yung organ, may namang Biblia. Magbabasa ng Biblia, tapos mag-increase ng salita ng Diyos. Kaya nangyari nakikita niyo sa akin sa Pilipinas. There are people na nakadala yung banal na kasalita. Banal na kasalita. Ang Biblia, tumawin na sa trono ng isang araw. Ako na kung bibigyan ay Bible. Tumitingin ko ng magandang text. Ito, maganda rin ito may Tagalog at English. Kaya maliliit ang letra. Maliliit ang letra. Kaya malaki lang. Love your Bible. Love your Bible. Dahil po ang isang kata ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Dahil po ay nakikita ko sa Abel, nakikita ko sa Amorso. Kaya napakabilis ng takbo ng panahon, we rely so much on our gadget kasi for easy use, but to tell you, those are not consecrated for prayer. Amen? Kaya, alam ko ninyo, kaya kabasahin natin yung salita ng Diyos. At ako na rin magpapaliwanag ng kaugila kasi sinabi na ng maganda ni Sister Ray, kompleto na yun, wala na akong dadagdag. Kasi Sister Ray, ayan. Kompleto na. Ayun. Alam ko naman eh. Ewan ko na sa survey, Kuya Sabiri, Sister Soli, sa lahat ng listeners, hindi posible ang ating pagpapahagi dito ng tao. Yan. Buksan natin ang Bible. Brother, gagamitin ko muna ito ng babasahin mo sa wikang Tagalog. Kung kayo may Biblia, kung sa inyong Biblia, Matthew chapter 10, verse 26. Ito yung tema, do not
be afraid. Amen. This is it. Babasahin ko muna sa English, and then open your Bible, Matthew 10, verse 26. Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves. So be shrewd as serpents and simple as doves. But beware. Beware. Okay, diretso natin. Verse 17. But beware of people, because they will hand you over to courts and inscript you in their synagogues, and you will be led before governors and kings for my sake, as a witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say, for it will not be you who speak, but the Spirit of your Father is speaking through you. Next. Brother will hand you over brother to death, and the father his child. Children will rise against parents, and have them put to death. You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel before the Son of Man comes. No disciple is above his teacher, no slave above his master. Next. It is enough for the disciples that he become like his teacher, for they say that he come like his master. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more those of his household? Therefore, verse 26, let's read together. Therefore, verse 27, what I say to you in the darkness, you speak in the light. What you hear whispered, proclaim in the housetops. Read the verse 28. And do not be afraid of those who kill the body, rather than be afraid of the one who destroys the soul. Next. Are not two his power sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without their father's knowledge. Even all the hairs of their head are counted. Please read verse 31. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father. Please be seated. Alam po ninyo, yung ating binasang verse, three times, sinabi ni Lord, do not be afraid. Do not be afraid. Amen. Next. Ang Matthew 16, verse 26 ay nagsasabi, kaya huwag ninyo silang katakutan, sapagkat walang nakatabo na hindi mabubunyag at walang lihim na di malalaman. Next. May konteksto po. Mahalagang maunawaan natin na ang Matthew chapter 10 verse 26 ay may konteksto o may pinag-uugutan. Yung sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. May pinag-uugutan niya. At ito po ang konteksto. Sige, balik mo. Ito po mga konteksto, itong pinag-uugutan, itong sinasabi ni Sister May kanina pa. Kasi may vision ang 12. Tinawag sila. Ang ganda ng talk ni Sister May. Amen! Isinugo sila. Si
ang konteksto na huwag kang matatakot. May mission, siguro, darating ang pag-uusig. Sabi kanina ni Sister May, yan ang konteksto. Darating ang suffering. Eto pa, tapang sa gitna ng pag-uusig, si Jesus sa gitna ng pagkakahali at pagkatagal ka, ang iba hindi naniniwala, ang iba naniniwala, kaya maghati-hati yan. Ang pang-agi, mga kondisyon ng pagiging alaga, at ang pagpito, may gantimpala, ikaw ay matatamo. Amen. Kung tayo mag-focus sa paghulihan, yung gantimpala, puro gantimpala na lang, daraan ka muna doon sa 1, 2, 3, mission, pagsugo sa iyo, pag-uusig, at sa katapusan, may pagpapalang, makakamit ang mga sinugo ni Yahweh El Shaddai. Sa pananaw ng mga Kristyanismo, si Jesus sa Christ ay hindi lamang nakipag-usap noon sa kanyang mga alagad. Huwag yung hindi ito sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad lamang. Itinuring ng maraming Kristiyano na ang kanyang mga turo ay para rin sa mga tao sa kasalukuyan, para sa atin din at sa kanyang mga pangangaral at pamana. This is for all, not only for those who are called to a mission. Next. Kaya sabihin ko sa iyo kagabi, para sa iyo din, kaya makinig ka. Para sa iyo din, kaya nakinig ka. Okay na ito, okay na ito. Okay na ito, hindi. Okay. Ito sabihin mo sa mga katabi, ikaw ay may isyon, ay Amen. Okay, next. Alam niyo na wala pa ako sa Labanin. Paris Prispo ng Pasig. Yung mga El Shaddai na pupunta sa akin, sabi ko, ayaw ko dito mag-prayer meeting kayo sa simbahan na doon kayo sa basketball court. Sabi, Father, bakit to? Wala pa ako sa El Shaddai. Kasi sabi ko, ang iingay to. Totoo yun. Totoo yun. Siguro mararanasan niyo yun sa ibang bagay. Amen. Sabi ko doon kayo sa basketball court sumusunod naman sila kababayan. Amen. Ako na may naawa. Kasi kahit inuulan, nandun sila sa mga nanay ko El Shaddai. Dasal. Siya may kasalanan One time, kinausap yung coordinator. Sabi ko, okay, you go back to the church. Sabi ko, you go back. You just lessen the sound system. Pero habang nagtatagal, nasanay na ako. Hinahanap ko lang ng sino. Pero, nalipat ako ng parokya. Nalipat ako sa PICC area. Wow, malapit namin. Paris. Ako, Paris Greece. Nalipat ako sa PICC area. That was my Paris before. Doon pala, hindi ko alam. Nagpe-prayer meeting ng El Shaddai. Hindi ko alam. Hindi naman ako follower. Kaya itong mga El Shaddai nito, pag may kasal, pupunta sa akin. Pag may bibinyagan, pupunta sa akin. Ako, Paris. Pag may kumpisan, walang dumating na pare, pupunta sa akin. Pag hindi dumating ang ini-invite niya ng pare, pupunta. Kaya, every Saturday, nandun na ako.
naman sa Ermita, nasasakupan naman na yung luneta. Ang El Shaddai ay pinaalis sa PICC, lumipat siya sa luneta. Ayan na naman, sabi ko sa sarili ko, mukhang sinusundan ako ng El Shaddai. Binyan, kumpil, misa, etc. Ayan na naman. Pero I realize one thing, huwag naman ilalaki ng ilong yun. I've been in this group since 1997 because of the transfer of assignment. But you know, I have to tell you, dito ko po nakilala sa grupo ito ang mga Kristiyano. Sinasabi ko yan, alam ni Sister Ray, ay si Brother Mike yan. Sa aming bahay, ang pamilya ko nagpagawa ng chapel sa likod ng bahay namin. Medyo na lang yung garden yan. Nagpagawa ng chapel. Alam nyo, ang gumagamit ng chapel na yun, ang mga El Shaddai. Sinusundan niya. Parang guided ako eh. Yung nag-guide ako to this group. Parang, I don't know. Then one time, matatransfer ako sa Robotas, ikinukwento ko bilang sister. Sa amin. Sabi ko kay Brother Mike, can I leave the group? Can I? Because if we transfer to a far Paris, they cannot anymore supervise the media and kasal. Pwede ba mo na hindi ko masabi diretso. Alin yun? Sabi ni Brother Mike, sabi, no, stay put. This is our home. So, you know, yan, until now, kung dati, nagpe-persecute ako ng El Shaddai. Ngayon, ako ang mag-depende. Kasi naman hindi naman lang ang bakit tumatagap sa gawain. Alam niyo, hindi lang naman dito ibigay naman. Yung pagtatanong nila sa akin, Father Sani, kumusta kaya sa lahat na ako? May kaunting naman yun. May kaunting, well, ayaw mo sabihin ko kung yun. Iba yung nararamdaman ko minsan pag nagtatanong sila sa mga pari. Hindi naman, pero yes. Kaya, ilagay nyo nga ang inyong palat sa tapat ng inyong puso. Basahin nyo ito. Nilasang pagkulang sa pangalan ng katotohanan. Tinatanggap ko ang gawain ni Yahweh El Shaddai. Next, naku, ayan ang pagtanggap ninyo ng mission ito. Sabihin mo sa mga mo, humanda ka sa mercy. Si Sister Ray. Tinatanggap ko ba ang mission ni Yahweh El Shaddai? Humanda ka sa pag-uusig. Amen? Nagkalan nyo lang kasi, dito sa Abel, pinagbabatasan, Father, di ba minsan ang gulo-gulo, Father, may ganito, Father, may ganito, Father, may ganito, Father. Father, sabi ko, tinanggap ko yan, humanda ka sa pag-uusig. Ganun naman yan. Hindi ka nagre-reklamo. Humanda kayo. Nangyari na ang mga pabalaan ni Jesus sa Matthew chapter 8, verse 26. Sa panahon ng mga alagad at patuloy na mangyayari yan sa ating panahon. Amen? Sino sa inyong nahihirapan? Sa paglilingkod? Sino inuusi? Marami. Ewan ko sa inyo. Next. Basahin natin. Totoo
May tatlong mahalagang bagay na ating pagnilayan sa turo ng ating Panginoon. Number one, matakot sa Diyos. Huwag matakot sa mga taong kalaban ng katotohanan o panig sa kasinungalingan. Huwag ka matatakot. Amen. Lalabasin ang katotohanan na namumupit siya. Huwag ka matakot magsalita kahit hindi mo sabihin alam na sa totoo na namumupit siya. Next. Hindi, lumay, di ba ako tapos na eh. Ikatlong magtiwala ka sa ang Christian courage ay hindi kawalan ng tao. Ang courage, next. Next, brother. Itinuturo ni Jesus na maraming siraan o sige ng mga tagasunod niya at ipapapatay, di ba sabi sa Biblia? Pero hindi dapat manaig ang takot sa tao kaysa katapatan ng Diyos. Tapat si Lord eh, no? Tapat si Lord. Alam niyo, ang isa kong natatad sa akin sa Diyos na yung mga patotoo. Gusto ko makinig namin ng patotoo eh. Namin kong narinig. Hindi lang sa stage yung mga encounter ko every. Kasi po nasa gawain ako 3 times a week. Monday, Tuesday, and Saturday. So naririnig ko marami ng sharing tungkol sa kaya patotoo, yung lumalakas din po yung aming yung aming pananampalataya dahil sa patotoo ng mga anak ni El Shaddai. Next. Mga halimbawa, tingnan nyo. Sino yung may courage? At least sa simbahan. Si Stephen, si Stella. What it means to be true disciples, not just words, but in sacrificial love, courage, and Christ-like forgiveness. Si Stephen, next. As they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And then, nandito rin pala eh. And then he fell to his knees. Ngayon pala na-realize ito ah. Ngayon pala na-realize ito pala eh. Dito kayo, marap ko kayo dito. Babay. Dito ako kayo. Okay. Lord Jesus received my spirit. Then he fell to his knees and cried out in a loud voice, Lord, do not hold his sin against them. When he said this, he fell asleep. Next. Si Pedro Alonso. Kilala niyo ba si Pedro Alonso? Malapit ako sa pinto. Si Pedro Alonso was a migrant. And migrant sa Christian missionary colonies who suffered religious persecution and martyrdom in Guam. What's Guam pala ito? For his missionary work. Courageous, nag-witness sa kanyang pananampalataya. Tinawag ng ating Panginoon. Next. Hindi ko na dapat basahin, no? Si Pedro. Sino ito? Si San Lorenzo Ruiz. Next. Si San Lorenzo Ruiz, basahin ko. Sa kabila. Okay, next. Sabi ni Lorenzo Ruiz, this means, if I have 1,000 lives, I will feed them all God. Next. Babalik na ako doon. Ayan. Sige, ibalik mo sa dati. Yung isa. Pagkatapos ni Lorenzo Ruiz. Yan. Sige, next. Si Lorenzo Ruiz, anong ginawa kay Lorenzo Ruiz? Ibalik mo, brother. Sige na. Pagsagot mo, ibalik mo. Yan.
Next, if I have 1,000 lives, I will still give them to God. Anong ginawa ni Lorenzo Ruiz? Tingnan ninyo. Water torture, matinding pagbubog, mga hiwa at sugat, mga karayom na ipinasok sa ilalim ng kanyang mga kuko, at ang huli, pagbiti ng patiwarik sa isang buhay na puno ng dumi hanggang sa kamatayan. Imagine that. Grabe, no? Eh, ikaw nga lang, nag-check ka lang na blood sugar mo, konti ka rin, nakaniwi ka na eh. Yung pag-check blood sugar, ito, bawat daliri, inasuka ng karayom ang ilalim ng buhay. Habang sinasabing itakwin mo ang iyong pananampalataya. But no, ito ba ang mga taong nagpakita ng katapangan sa kanilang mission to first to walk 800 kilometers with snow and pain before being crucified, the 26 martyrs of Japan. Grabe. Next. Si Oscar Romero. Oscar Romero, kilala niyo si Oscar Romero? Hindi? O sige, kilala natin. Arsobispo sa El Salvador, nagsalita laban sa kawalang katarungan at karahasan at nanindigan sa katotohanan humantok sa pagbubuwis nitong kanyang buhay. And until now, yan si Oscar Romero, isang magiging kapatid. Next. Grabe naman ito. Sinipan na sinipan. Siguro si San Sebastian ito. Next. Ito just recently, a Catholic church has been burned down by Islamic extremists in Mozambique noong May 2026. The church set on fire in Mozambique, in Africa. The nuns were executed by firing squad. They offered their lives in exchange for the release of the 120 residents of the town, including many fathers of the family. Kaya niyo ba ito? Next. They sang the Salve Regina on the way to death. Now they are canonized saints. In Mexico, just recently, Christians in Mexico unite to protect their churches from vandalism. Next. The priest was killed by two ex-militant while celebrating the Mass. Alam nyo, gusto ko mag-share yung paring pinatay na. Ako naranasan ko na buting na rin akong mamatay. Nakasukara ko. Nasa ipo ko sa Malate. Sa likod ng aming parokya, yung mga gown, Sputnik, sige gown, yung mga adik. Galing ako sa siko, nagsiko lang ako sa tama. Nagkakagulo kasi nagkahabulan ng dalawang adik. Sa atin, maraming adik eh. Nakakita ko kayo ng adik. Tingnan mo ang katabi mo. Joke ka. Nasa trabaho. Nakasukat ako, galing ako sa siko. Nagkakagulo daw kasi nagkakagulo yung dalawang anak. Actually, dalawang grupo eh. Ang isa may hawak na ice stick. Tatakbo ko siya. Kaya lang yung tumatakbo, sa likod ko yung inahabol, sa likod ko nagtago. Naranasan ko yung father. Tapos, yung ice pick, yung dulo po ng ice pick,
speak, nararamdaman ko na sa dibdib ko eh. Since nakasulat ako, sabi ng isang aling na mahapon, Father, alis ka dyan. Mamamalay ka. Kapag umaalis, yung isa nakatawa sa ibig ko. Huminga ko ng malalim. Kinakausap ko, dami nanonood. Grabe. Ang dami nanonood. Sabi ko, kanya ba? Pero sabay ko nagdadasal ko. Matagal kami nag-uusap. Parang tumalikod siya. Ikinig niya yung ice cream. Tapos sabi ko sa nasa likod ko na nagtatago sa pinasamahan ko sa bahay ko. Go home. Pero ako nagmukhang matapang. Nang pagbalik ko sa kumbento, huminga ako ng malalim, bigla ako nabiga sa kapan. Ako nanginginig yung tuhod ko. Sabi ko, kumbal ka, biglis. Patay. Kahit daman-daman ko na yun eh. Yung tuyo ng I speak. Sabi ko, wow, wala naman akong ginagawa sa kanya. Kasi galing ako sa siko. But there were people talagang kaya sabi ko hindi ka talaga papabayaan kapag ikinagdinig ko sa Panginoon. Hindi pa yung tapos Noong last December, sigong gabi, nag-misa ako, i-invite ako doon. Sa parokya na yun, i-invite ako. Nag-misa ako. Ba't nakita ko tumagal ng komunyon? Yung muntik na nakapatay sa akin. Nakita ko ng komunyon. Nasabi ko lang na. Grabe. Nung pagbalik ko sa Tarlac, parang naluha ako. He has changed. Ito, next. So, the final speaker this evening is spoken to these talkers. Next. Paring kritikal matapos sinagsak habang nagmimisa. Isang paring sinagsak hindi nakilala ng salari sa gitna ng pagdaramos ng misa. Next. Men will cease you, sabi ni Paul. Men will cease you, persecute you, but not a hair of your head will be lost. Your endurance will win you your lives. Amen? Amen. Sabi nga dito, babasahin kong nakasulat sa Bible, higit kayong mahalaga kaysa mga babae. Amen. Mahalaga ka. Kaya choose ka rin, why? Sabi ni Jesus, pakibasa, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Amen? Next. Sa mga halimbawa ng mga pag-uusig na ating nakita, lahat sila pinili nila si Jesus, pinili nila maging matapang, pinili nila magmahal, at pinili nila ang katotohanan. Amen? Next. Ano pa ba ako nag-iibig sa mga tao na nagtaya ng kanilang buhay para kay Jesus? Mababasa natin ito sa aklat ng Bahayan. Let us look at the Bible. Please read. Then Israel pronounced, those who sat with them were entrusted in judgment. I also saw the soul of those who have been beheaded for their testimony to Jesus and for the word of God, and who had not worshipped the beast or its image or the hand. Next. Accepting his mark of the forest lives. They came to life and they reigned with Christ for 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in his first resurrection.
The second death has no power over these. They will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. According to Matthew, please read. Blessed are ye when men shall rebel and persecute you, and shall say all manners of evil against you falsely, for my sake. Great is your reward in heaven, which so persecuted they that prophets. Next. So sa pinagpapusik, hindi naman po lahat ng papusik ay dramatic tulad ng mga nabanggit. May mga papusik na naganap sa pang-araw-araw nating buhay. Ito ay may malaking hamon sa mga anak ni El Shaddai. Amen. Next. Ikalawang katotohanan, lalabas ng katotohanan nating isinusil. Ibig sabihin, maaaring may tago mo pansamantala ang kabutihan at katotohanan, gayon din ang kasamaan at kasalanan. Next. Maaaring magmukhang nanalo sa pagkasinungalingan, pero alam niyo ba, dito mo nakita niyo sa Pilipinas, grabe mo, daming balita, hindi mo na kung anong tama, kung anong fake. Mga fake ka ba? Mga fake news. Kwento mo kina Kuya Sadiri kanina. Noong Ross Bolivar, tinatakba ka ng mga Dolomite, mga ginagawa mo. Dahil takba. Kung Ross Bolivar, nagkaganda at pinanggagat siya. Ang ganda ng view, talbukan ng awat, ang daming nagjajabi, ang daming namamasyal, ang aming pamilya. Inihinarangan nila, tapos sinumpakan nila. Dati po, lagi akong nag-organize ng rally kasi parokya namin. Lagi namin nirarally. Lagi kami kasi hindi na kayo pinapakinggan. Huwag naman nilang gawin. Kasi at may hirap, walang mapuntahan. Wala. Ngayon nga, bago ako pumunta dito dumaan ako doon sa Manila Zoo. Pinutol nila na napakaraming pumunta sa maraming sa Manila Zoo. Pinutol nila mga pekto ng mga animal. Yung animal na maapektuhan niya. Sabi ng driver ko, Father, hindi ka ba magrarami? Sabi ko, ayaw ko na. Wala naman nanginginig. Pero grabe. Grabe. Iyan na nga lang pagkakabayad sa sinihan. Pag pumunta ka sa SM Robinson, 200 plus 240 sa sinihan. Pagpasok mo sa Manila, so 50 pesos. Enjoy ka na yung mga bata. This is something, no? Kasi ko, katanungan, ipaglaban. Ipahayag mo katanungan. Ito ang paanyaya sa pagtitiwala. Yes, God provides everything. Pero pag di mo natamo magsamantala, huwag kang matakot magsalita ng katotohanan. Next. Ang anak ni Elsaday laging nasa panig ng katotohanan at katuruan at hindi ng kasalanan at kasamaan. Next. Ibig sabihin huwag kang matakot, isiwalat ang katotohanan. Next. St. Teresa, fruit suffers but never dies, according to St. Teresa of Avila. Next. Next, muna natin basahin. Ipo, si Agustino Ipo. Next. The Catholic Church, preaching truth in the age of confusion and apostasy. Next. Beware of false teacher na dudulot ng kalituhan. Okay, next. Ang isiwalat may katotohanan. Yan. Ang isang taong dating Kristiyano Katoliko ay kusang tumatalikod at itinatakoy ng pananampalataya sa Kristo. Next. See how he cast out fear, for nothing is hidden that shall not be revealed, sabi ni St. John Chrysostom. Next. The teaching of Savior, which at first was hidden, is not to remain concealed, but it is to
Kanina, joke to a joke. Sabi ko isa si Robin Padilla. Di ba umiyak na doon sa Senate sa Pilipinas? Sa Senate, natatawa ko yun. Ay si Cayetano. Sabi, hindi nanalo na ito sa si Gwen Gatchanian. Di ba? Siya na second president. Ay kakampi naman ni Robin Padilla si Cayetano. Sabi niya, yung sa Facebook, sabi niya Cayetano, ay ni Robin Padilla. Si Alan Cayetano, ay si Gatchanian ang bawang presidente ng Senado. Nag-concede na si Cayetano. Concede na talang tao. Nag-concede, di ba? Nag-concede. Ang ganda ng tao. Next. Sige, bigisa na natin. 1 hour na yata ako. Si Catherine. Lalabas mo katotoo. Huwag kang matatakot mo. Sabi ni Lord, do not be afraid for those who are called to the mission. Lalabas at katotoo. May malinaw prognayan ng gospel. Isang bahagi ng katisismo ng Catholic Church na witness the truth at hindi nagpapadala sa takot. Next. Ito mismo diwa. Magtiwala ka sa Diyos. Christian courage ay hindi kawalan ng takot, kundi mas nangingibabaw ang tiwala mo sa Diyos. Catholic spirituality hindi ibig sabihin ni Jesus na wala nang nararamang takot ang tao. Next. Ang ibig sabihin, kahit may takot, piliin pa rin ang pananampalataya at pagsunod kay Yahweh sa Next. Fear fades when you trust that God sees, God knows, and God will reveal in His time. In His time. God knows everything. Amen? Amen. Alam ng Diyos lahat. God sees everything. Amen? Amen. Maging buhay na saksi ka araw-araw. Amen? Saan ka magsasaksi? Sa trabaho mo, sa kalsada, sa politika, sa barkada, sa pag-uwisig sa lahat ng panahon, maging sa kahirapan ng pag-usig, sa Facebook, sa IG, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, maging saksi ka na ikaw ay tinawag ni Yahweh Shaddai. Yes. Malamig amon, magpagsa sa buhay ng gospel ng Matthew chapter 10, verse 26, ang pag-araw-araw ng buhay sa trabaho, pamilya pa rin, at maging sa simbahan. Next. Hindi ito dramatic pagkus ito ay kunting persecution na naranasan natin madalas sa ating ordinaryo. Pressure makisabay sa mali, takot mamahiya, takot mawala ng approval, o takot mapag-initan sa trabaho yun. Next. Ano ang pipiliin mo? Sasakayon ka ba sa kanila kahit mali para huwag lang mag-etsapera sa grupo? Next. Ang pananahimik sa harap ng kamalian ay pagiging kasabwat ng mga gumagawa ng kasamaan. Amen? Next. Mahirap magsabi ng totoo sa ganitong sitwasyon lalo kung may posibilidad na may masaktan. Pero may paraan para maging tapat nang hindi nagiging mapanakit at palaway. Ito mga tips na at tapos itong tips na to. Then, gamitin ang co-statement. Imbis na direktang ituro mali ng iba, i-frame ito mula sa sarili mong perspective na pansin ko na may ilang bagay na pwede improve sa report para mas malinaw ang data. Ikaw, next. Mag-focus sa solusyon, hindi sa problema. Kapag may sasabihin kang totoo sa webong yan na kung kahit solusyon para hindi maging purely criticism.
Siguro mas magiging effective kung idadagdag natin ang ganitong detalya para mas kompleto. Yung mga salita gano'n. Focus on the solution, not the problem. Amen? Pumili ng tamang timing at setting. Mas mainam kung private ang pag-uusap para hindi magkaya ang tao sa harap ng iba. Alam niyo, mahirap pinagay ng mapaya. Kaya iiwasan yung pag-iyak. Mahirap mapaya. Sabi ng lola ko, never kang mamahiya ng tao, lalo na iba. Never. Huwag kang mamahiya ng tao. Alam niyo, may isang kwento siya rin. Naikwento sa akin ito ni Cardinal Rosales. Nung daw siya naging arsobispo ng Maynila, nagpunta daw siya kay Pope John Paul II. Okay? Nung siya naging Cardinal Arsobispo ng Maynila, ang advice daw ni Pope John Paul II kay Cardinal Rosales that time, never embarrass people in public. Never. Don't embarrass people. May mga iba, yung buga ng buga ang bunganga. Nakakasakit naman. Kaya nakapahiya. Tapos sasabihin, bakit hindi na uma-attend yun? Kasi napahiya yun. Isang bigyan din eh. Di ba? Next. Katulad ito, napahiya yun. Next. Anay na natin, i-forward na natin. Marami nito. Iiwan ko na lang kay Sister May ito kung gusto nyo magawa ng formation. Ibigay ko na lang ito. Ibigay ko na lang. Kasi hindi ko naman hindi pa isang oras wala na kayo. Kopyahin nyo. Then sa group with the next. Sige. Mga team siya next. Yan o, isa pa yun, hindi pandaraya sa trabaho. Alam niyo, may isa po sa trabaho, pandaraya, yung pagkatao ng oras. Kapasok ka sa trabaho, tapos settle ka naman ang settle sa trabaho. Di ba, panood ka ng panood ng mga TikTok, ng mga YouTube, tapos nagtatrabaho ka, pandaraya yan. Sa Pilipinas, yung iba, papasok sa trabaho, magbabandik lang. Kaya may makikita mo sa Divisoria, sa Baclac. Di ba? Hindi maganda ang daraya. Next. Next. Yeah. Okay. So, mga minamahal ng kapatid, mahaba pa po yan, pero hindi ko na isi-share lahat. You get the copy and you continue watching. Beautiful listing. Napakarami pang kwento dyan. Pero tatlong bagay ang uulitin dito. Tatlong bagay. Katulad ng sinabi kanina, akin na lang ang kode ko. Tatlong bagay. Yung binigay ko sa inyo kami. Nasaan? Ayan. Number one. Ititagdag sa sinabi ni Sister May. Una mo kang matatakot. Don't be afraid. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoon. Magtiwala ka sa Diyos. Kung ikaw ay naglilingkod. Number 3, Yahweh Shaddai must be your strength. Sila ang iyong lakas. Sa trabaho man, sa komunidad man, sa simbahan man, sa community man ang mentionay, sa inyong pari man, natin natatandaan, mahalaga ka kaysa mga maya. Mahalaga ka sa pagkatunaw na Yahweh El Shaddai. Amen. Tumayo may God. Kawitin natin ang Diyos ay pag-ibig.
have a few reminders. Muna lang, so please be seated. Number one, we have a lost and found cell phone. Anong brand ng cell phone, sis? This is, what's this? I think this is a Samsung. Patay eh. Sa likod, meron siyang power compressors. Lost and found cell phone. May nakalagay na power compressor sa likod. So, nandito lang po. Kukunin lang dito na. That's number one announcement. Number two announcement. Dinner tonight. Registration will start at 5 p.m. Registration will start at 5 p.m. And then, third announcement. As announced earlier, your certificates will be given to your formation regional representative. Okay, so don't worry, ibibigay namin sa inyo mga formation regional representative. Another announcement. After we finish, okay, we have one more. We have a closing message. But after the closing message, there will be a greetings for Brother Mike and also for the anniversary. So we will post on the PowerPoint on what to say. Babasahin ko ng lahat. Somebody will take a video from this side. So, siya yung magsisignal sa atin. Ayan, ano? This will be later, ano? Gagawin natin ito pagkatapos. And then after we finish this one, we will raise, if you have your prayer request, later, this will be later, okay? Then you will raise your prayer request, and brothers and sisters will pray over them. Okay? So, okay, later po na ito. First is, we want to call to give us a closing message. Please welcome Sister Soli Calderon. Pray natin ng Diyos. Pray natin ng Panginoon. Sister May said when I carry my microphone, I talk for 1.5 hours. She only gave me 5 minutes. Okay, 3 minutes. You already heard the word of God from Sister May, Brother Sergey, and our very own Father from Manila. So my term is the living Word of God. I will share to you how I did not fear, how I had the faith in God, and how I felt the presence of the Lord until now. Nakilala ko ang Panginoon 1991 here in the United States. Somebody gave me the handkerchief and the voice tape of Brother Mike and El Shaddai, Liwanag magazine. I said, no, I cannot go to Los Angeles. Was the only prayer meeting that time. And it was only 5 o'clock. And I worked every other weekend. So I prayed to the Lord, Lord, how can I go there? It looks like in the magazine was my problem that were sold by other people were sold. So I was listening to Brother Mike at 3 o'clock in the afternoon, the voice tape. I fell asleep and I saw an angel out of this world light pointing me
to St. Kevin, my story started there. The persecution that Father was saying, it happened to me. My number one persecutor is my husband. He said, "What is that, El Shaddai? I think it's your boyfriend." And he's Arabian. So we go there with my 3-year-old son and my 7-year-old son. Carrying my 3-year-old, I drive to Los Angeles for 30 minutes. And lo and behold, God gave me every other weekend day off. Doon sa mga tao na nagtatrabaho ng every weekend, hilingin niyo yan sa Panginoon. Your desire to serve the Lord every Saturday or every Sunday, ibibigay sa inyo yan. Unahin niyo ang Panginoon, ibibigay sa inyo. Yung mga pagsubok ko, hindi ko pinunahan. Ang asawa ko, susunugin yung St. Kevin Church. Sabi ko, Lord, parang si Brother Mark, sabi ko, Lord, gusto ko yung makasama yung asawa ko. So, one night, dumating ako from prayer meeting. Sabi niya, you decide. Decide what? We will divorce. Oh. But I heard the word of God already. Whatever God put together, no man can put asunder. That's in Matthew. I went to my room and prayed to Mama Mary. I said, Mama Mary, what will I do? You know what she was telling me? As if she was telling me, go out there and say sorry to your husband. Sorry? I didn't do anything. My pride was still there. Because my father, when we were studying in college, my father said there's 6 of us girls. You better go to college and finish college. Otherwise, when your husband leave you, you will stand up by yourself. So my mind was on the right side with God and left side the devil. What will I do? And then I remember my children. I said, lo and behold, I said sorry to my husband. And so now my husband is with me. Number 2, I was only 105 pounds. You know me, I'm always lean. I had a simple surgery, gallbladder resection, outpatient. I did not leave the hospital because I got allergic to the dextrose. I lost 32 pounds. 105 minus 32, how much? But I did not stop serving the Lord. I was weak. I said, Lord, if you are testing me, if I will serve you, I said, I will still serve you till the end of time. Lord, behold, Sister May, she's so good. She comes to our house and we walk in the beach and she prays for me. I gained 10 pounds. Purihin ang Panginoon. Ang dami kong biyak. 3 minutes na ba? 1 minute na lang. Ang dami-dami kong Alam nyo, yung paglilingkod natin sa Panginoon ang nabibigayaan ang mahal natin sa buhay. Kahit tayo nahihirapan, ang pagsubok na andyan yan. Pero ang Diyos na sa ating katulad ni Father nang sinabi na sa atin ang Panginoon. Yung anak ko na yung pang-apat kong ako, sabi ng anak ko, Mom, the baby in my wife's belly, Titus, has a hole in his heart. I did not fear because I know my God.
We went to the Philippines. 2 weeks after she had another ultrasound, the hole was gone. I said, Lord Jesus, healing your heart, the sacred heart of Jesus. And it happened. I had so many sharing, many accidents that did not happen, many sickness that were healed. But the Lord our God is so faithful. Amen. Amen. Sige na, tama na tama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for being our God. Ito talaga totoong ano ng Diyos. Nagsilbi siya regardless of what happened. Kaya ang hirap-hirap na ako magising ako. Pikapin ko siya para nadalhin ko sa lubid. Painitan ko siya ng sunlight para gagaling. Pero look at her now. She's still there. Di ba na kasi kapigyan ka na na? Now, everybody come up. Tika mo na. Ano kapatid niyo yan? I'm just kidding. Come up here, merong sa taas, merong sunod hanggang sa baba. Lahat tayo mag-greet. Ha? Ano ibig sabihin?